Ang dami nang umuusong adventure scooter ngayon, pero bakit ngayon ko lang nakita to? Lumipad pa tayo all the way to Cebu para lang i-review itong KPV 150 ng Skygo. Silipin natin ngayong araw. Tara! Kung maalala nyo dati, netizens, nag-trending yung Bolt 150 at saka Lance 150 na na-review natin from Skygo. Kasi meron na pala silang mga malulupit na motor ngayon na before akala natin is yung mga pang business na motorcycle lang kinikater nila. Ngayon ko lang nakita itong KPV 150 na meron palang maliit at compact na adventure scooter na parang saktong-sakto lang din sa height ko at napakadaling imaneho, napakadaling i-park, kasyang-kasya ka pa sa mga traffic situation. Yung front face niya, sobrang ibang-iba sa mga adventure scooter na na-review natin kasi bilugan yung kanyang pinaka headlight pero meron pa rin siyang daytime running light dito sa gitna at split LED naman yung kanyang mga headlight para hindi nakakasilaw sa nakakasalubong. Tapos medyo patusok din siya kaya mababanaag mo talaga na adventure scooter. Yung mga turn signals niya ay LED na rin, very minimalist dito sa maitaas. And meron tayong dalawang colors na available which is yung gray at itong isa naman is yung blue. Alin kaya sa dalawang mas nagustuhan ninyo? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Tumaas na rin kasi talaga yung standard natin sa mga adventure scooter. So dapat nandito na rin talaga yung mga sinet na bars kagaya neto. Keyless na siya. Alam ko yung previous version nito ay disusi pa, pero itong isang to ay keyless na. Makikipagsabayan na din talaga. Meron din siyang lock key para pag nilock mo, bibip sound siya. Kapag in-unlock mo naman, anti-theft na rin para hindi manakaw yung motorsiklo mo. Bukod sa keyless, syempre ay naka-fully digital na rin yung kanyang meter panel at dahil adventure scooter nga ito, ay naka-naked na rin tayo na handlebar. Gustong-gusto ko rin yung kanyang napakalaking side mirror para kitang-kita mo yung mga nasa paligid at mga gilid-gilid mo. Kung may mag-overtake ba, nasa unahan na nga rin pala yung kanyang fuel tank, netizens. Napakalaki din po na kanyang fuel tank capacity na 11.1 liters. Para sa ganitong size ng motorcycle, sobrang laki na niyan. So malayo na mararating mo kung magra-rides ka bago ka magpagasolina ulit. Kung akala ko nakita ko na yung mga seamless na mga side pockets, etong isang to mas seamless pa. Makikita mo kasi na parang meron siyang bukasan dito. Palain mo na, ito lang yung bulsa niya. Pero kapag binuksan mo, side pockets pala na malaki. At ang pinakamahalaga, may USB charging port pa at cigarette lighter. So dalawa yung pinaka-charging port niya. Pwede ka maglagay dito ng adapter, makakapag-charge ka pa ng isang smartphone. Syempre, the moment of truth, testing natin kung kakasya yung ating iPhone 15 Pro Max 1TB fully paid. Kasha. We also have a decent size ng seat. Very simple lang yung kanyang seat. Meron lang tayong stitches dito na kulay itim. Makakaupo naman na maayos sa hulma niya kahit yung ating pillion ride. At pag binuksan natin siya, ito yung makikita natin sa loob. Wow guys, meron siyang assist light dito sa loob para syempre kita mo yung mga gamit mo dito kung sakaling mag-check ka ng documents mo. Let's say na checkpoint ka, may assist light. Napakalaking halaga niyan ha. Minsan kasi bibili pa tayo ng assist light or kailangan pa natin ng flashlight ng phone. So yun guys, hindi kakasya dito yung ating full open face na helmet. Hindi siya magkakasya. Ayan. So, if ever man na gusto nyo maglagay ng helmet, I highly recommend na magpakabit kayo ng ating hybrid top box na available sa ating Nedishop na ilalagay ko dyan sa comment section. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, Nedishes, sakala ko ay may sumasabit dito. Yung pala, meron talaga siya material dito para kapag may tinitignan ka sa motorsiklo mo, ay hindi siya malaglag. Mag-stay siya into place. So, parang manual siya, pero nagagawa niya pa rin yung function ng pang mga high-end. Galing, di ba? Sa side profile naman, Nedishes, meron siya mga decals. Dito nakalagay yung KPV 150. Sa unahan naman is LGCFI. So, fuel injection ng motorsiklo na to. And then yung brand natin na Skygo. Pride of ownership. At meron din tayong silver material dito sa gilid. Dito na rin nakatago yung kanyang pillion ride. So, napaka-seamless niya kapag ka nakasarado yan na ganyan. Parang part lang siya ng assembly ng buong motorsiklo. And then, yung silver na to, ang kapartner niya is yung ating parang dalawang sungay dito na grab bar na hindi siya close. Kaya nakapagpaad ng rugged look sa motorsiklo. Regular upright sitting position naman yung ating magiging pwesto kapag ni-ride natin to. So, expect na magiging comfortable talaga siya. Plus, meron tayong option for the cruising style. We can stretch yung ating mga paa kung nangangalay na tayo sa biyahe. Pwede naman sa suspension, naka-telescopic fork po ating suspension sa unahan. Plus, naka-disc brake na tayo dito, na hydraulic at naka-two-pot caliper. Ang maganda sa kanya, Nedishes, both sa harap at sa likuran ay naka-disc brake na po siya. Plus, napakalinis na itong kanyang pinaka built-in na mudguard dahil bukod dito sa loob ay meron pang extension up till here. So kung maliligaw ka sa mga gubat-gubat or mga mapuputik na daan ay very neat pa rin yung talsik ng motorsiklo mo. Hindi siya kakalat kung saan-saan or matatalsikan yung pillion ride mo. By the way, may napansin pala ako dito na parang design niya na nakapag-add din sa character ng motor. Parang may design siya dito pero hindi siya totally intake ng air kundi design lang din siya. Ang ganda niya tignan. Start naman natin siya.
Oh, di ba? Silent start na rin siya. Wala ka na maririnig na ignition sound kapag ini-start mo siya. Ito naman yung sound ng kanyang exhaust. Very smooth lang, no? By the way, meron nga din pala tayong ilaw sa plaka at reflector dito para kapag ka nakapark lang, nakapatay yung mga ilaw, ay kita pa rin yung motorsiklo. At meron tayong dalawang turn signals dito na nakahiwalay. Syempre, ingat-ingat na lang dito, pero maganda naman yung pagkaka-mount niya, kaya hindi naman to basta-basta mababali. Kasi sa mga nagustuhan ko dito ay may built-in na rin siya na hazard button. So isa yan sa mga dapat standard na sa mga motorcycle. So pagdating naman sa taillight headset, may daytime running light din. Medyo patulis yung shape ng motorsiklo at kapag pinreno ay ilaw pa yung gitna. So somehow, very compact lang yung likod na bahagi niya. Plus, dito sa may dulo ng upuan ay may carbon design din siya. So ang tanong, ano bang makina meron to? 150cc engine na naka-liquid cooling system na po siya. So wala nang problema sa mahabang biyahe. Plus, naka 4-stroke at single overhead cam pa. We have a compression ratio of 10.6:1 that can produce a maximum output of 9 kilowatts at 8,500 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 11.8 Newton meters at 5,500 RPM. So very decent na for daily drive. Hinahanap ko rin pala yung rear suspension niya na this. Nakatago pala siya kasi made for mountains at naka-monoshock tayo sa likuran. By the way, this says 765 millimeters lang pala yung kanyang seat height. So abot na abot. Kagaya ko 5'4 lang ang height ko pero kayang-kaya siya ng mga Pinoy. And even for tall riders, may space pa naman for your legs. So pwedeng-pwede din siya either sa mababa or sa matangkad. May kabigatan nga lang ang motor na to at 143 kilograms pero maganda sa kanya, napakataas ang ground clearance niya na 180mm. So pwedeng-pwede talaga to pang off-road kahit mga tawid ilog, kakayanin ng motorsiklo na ito. So ito pala yung kanyang pinaka-exhaust Edisens. Medyo malaki din siya, no? Nakakabit na yung kanyang pinaka-heat guard. Parang may pagka-titanium yung hinahatid niya na kulay. Pero nakakatuwa kasi very chunky siya. So nakakapag-add ng pagka-brusko sa motorsiklo. Para sa akin kasi parang ito yung biceps ng motorcycle, itong pinaka-heat guard niya. By the way, Edisens, may kill switch nga rin pala to sa kanyang side stand. So kapag side stand mo, mamamatay yung makina, syempre para safe na hindi ka makapagpaandar na naka-side stand at hindi ka masempla. Naka-tubeless tires na rin pala to na merong tire size sa unahan na 180/14 at 120/70/40 naman sa likuran. So mukhang very decent naman yung kanyang tires dito sa stock to stock, pero just in case mapudpud nyo siya in the future, I highly recommend to use Zeneos tires kasi yan na yung subok natin na pang matagalan at maaasahan na tires for our motorcycle. By the way, alloy na rin pala yung kanyang mga wheels. Ang ganda ng pagka-glossy ng fairings niya, Edisens. Ang sarap sa mata. And kung mag-aalaga kayo ng motorsiklo ninyo, ang personal na ginagamit ko is yung ating Extreme 1 Protection para mapanatili natin yung tingkad ng kulay ng motorsiklo kahit nababad sa initan ng araw. At yan ang Edisens, ang specifications and review ng Skygo KPV 150. Ang tanong, magkano ba ang motorsiklo na ito? Meron ngayon itong SRP of 118,000 pesos. Pero kung ika-cash mo siya, ay makaka-discount ka kaya magiging 114,000 pesos na lang yan. Ngayon, kung installment naman ang gusto mo, 4,500 pesos lang magiging down payment mo sa motorsiklong ito at magma-monthly ka for 3 years ng 5,646. Para sa inyo, Edisens, sulit ba itong Skygo KPV 150? I-comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and syempre, para sa Skygo Philippines for inviting me here, daghang salamat sa inyong tanan. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.